Nagkarameneyahan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Pasko na naman! Pasko ng pagkabuhay ay malapit na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya gunitain ninyo kung papaano ang namatay ay nabuhay na maguli. Paano kaya magaganap na ikaw ay namatay na mabubuhay ka pa sa ikatlong araw? Mayroon kayang katauhan na gaano man siya kaliksi, kalakas at kailigaya sa buhay ng tao sa mundong ito, ay mabubuhay siya ng ikatlong araw. Mga mahal, maliwanag ang patotoo ng Ama. Ang taong naging tao, na nagkatawang tao, nang mamatay ang katauhan, binuhay mulit ibinalik ang kanyang espiritu sa kanyang pinagmulan upang do'y magbalik na totoo. At muli bumaba upang hayagan at bahaginan ng katotohanan ng tao at ang tatanggap ay magliliwanag na ganap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Diyos? Sa makatwid, kung hindi mo na isinilang, walang mamamatay. Kaya kung sisilang ang Espiritu sa inyong katauhan, mamamatay ang inyong lupang katawan. Ang makalaman, ang makasanlibutan, at ang mabubuhay ay ang Espiritong tinanggap ng taong marupok. Taong madaling magsiklab sa galing. Ang magsisiklab ng ganap ay ang tinanggap na pag-ibig na mula sa Ama at Anak. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga mahal. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Lucas. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Sapagkat kung hindi magaganap yaon, hindi totoong nangusap sa mga propeta. Kaya pinatupad at tuwirang pinaganap upang mapatotohanan ng nangusap sa mga propeta ay ang Diyos ng katotohanan. At nang ipatupad na sa takdang panahon, pinasilay sa sanlibutan. Kaya maliwanag ang katotohanan sa talaan ni Isaias, naganap ang isinilang sa lahi ni David, ang magliligtas ng bayan ng Israel. Mga mahal, kayo ba'y lahi ni Abraham? Anak ka ba ng ulupong? Kung magkagayon, mawawawan mo ang aking binigkas at tinuran, sapagkat lahi ka nga ni David. Buhay ba ang Ama? At ang lahi ni David ay may kinaukulan na dapat kamtin, sapagkat yaon ang pasimula na nais pang gawin ng Ama, ang mailigtas niya ang kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga mahal, ang kaligtasan ay nanghihingi ng pagkakataon at ang kaligtasan ay humihingi ng kataon-taunan. Hinihingi ang pasakit, hindi puro galak, puro sarap. Sa makatwid, ang kinamtan mo namang sakit alang-alang sa iyong kaluluwa, pagkatapos ng lahat, kalwalhatiang ganap. Mahal mo ba ang iyong kaluluwa?
Buhay ba ang iyong ama sa iyong buhay? Kilala mo ba ang tagapagligtas mo? Natuntun mo na ba ang daan ng katotohanan? Nabatid mo ba ang naghandog ng kaligtasan sa iyo? Inalam mo ba kung papaano ang gusto ng ama sa buhay mo? Binago mo na ba ang pananaw mo at pandinig? Inisip mo na ba ang marapat? Ginawa mo na bang dapat ang iyong buhay? Magalak ka, sapagkat tuwiran mong makakamit ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaong baga, kailangang mamatay ang katawan upang manahan sa buhay na walang hanggan at kalwalatian sa karian ang buhay na tinatawag na mula sa Ama at nagbalik sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ito mawawawaan ng walang pangunawa, subalit magagalak ang nakaunawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lahat naman sa simula ay mahirap, subalit kapag ito'y bihasa mo ng tupdin at gawin, para ka na lamang kumakain ng masarap na pagkain na magaan mong nilalasap, masarap mong nilulunok. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Ama ko, Ama ko, Ama ko. Hindi kayang mabatid ito ng tao. Kaya't kung papaano mo binahagi ang espiritu mo, ang bawat may pagnanasa ay yung buksan na ng makilala kanila. Net karameneyahan, net karameneyahan, net karameneyahan. Kung ang espiritu po'y tinanggap nyo habang dinudulog kayo, nakinabang kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat walang tatawag ng gayon sa oras na ito, maliban ang ibinaba at binahagi sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Itutuloy baga natin. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin. Lilimutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung katumbas naman ito ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang naniniwalang may Diyos Ama, nagtitiwalang may Diyos Anak. Ang tumatanggap sa mga banal na aral, hindi ang nangusap na taong kapwa niya ang tinanggap, kundi ang nakadama sa tuwirang pagkilala sa salita ng Ama. Ang naghari ay ang Espiritong binahagi niya, kaya siyang mag-uulat at magpapaunawa, kaya ang taong mangmangay na buksan, nakakilala ng lubusan. Sa anumang kabanalan, sa kaukulang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang maliwanag ay lalo pang mapapaliwanag. Ang nadidimlan ay mapapaliwanag. Ang may pangunawa, lalo pang sisidla ng pangunawa. At ang tumanggap, higit siyang magagala. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naunawaan po ba ang mga tulugang diwa hindi nakakaunawa? Subalit ang may pangunawa at gising ang mga mata, lansap na lasap niya, namnam na namnam pa. Buhay ba ang Ama? Kaya kung kulang pa sa inyo, tingnan natin sa unang tipan kung totoo ang binigkas ng isang Kristo. Mula sa Deuteronomy, buhay ba ang Ama? Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha ng kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan. Ang kautusan ng Ama ay di makukuha sa karagatan. At hindi aakyat ka ng langit para doon mo kuhanin, sapagkat kusa ng binaba sa mga taong tatanggap, makakaunawa, matibigkas ang dapat sa kanyang bibig, sapagkat nagmumula sa puso ang kanyang hinahayag. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan, kaya ang wika pa, nasa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Maliwanag ang katotohanan. Ang Ama ay nagbibigay ng kaukulan sa lahat ng kanyang anak, binibigyang paalala, paggunita, upang ang sinumang kanyang naging anak na totoo, na tumalim at sumunod sa kanyang kalooban, hindi mahirap para sa kanyang tumupad at gumawa ng mabuti niyang layunin at adhika. Sapagkat nasa puso niya ang pagtalima, nasa pandaman niya ang Ama, at nasa isip niya ang mga aral niya. Kaya magaan niyang tutup din, sapagkat siya ay anak niyang masapat ang pagtanggap. Sumainyong kapayapaan, mga mahal ko. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig si Yahweh. At nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pahihiramin, pararamihin pa kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon, pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan, may habilin, walang ibang Diyos. Tanging iisang Diyos ng Israel at ng buong sanlibutan. Kaya't ang bawat anak niyang tatalim at maghahanap ng kalooban, mararamdaman ang wagas niyang pagmamahal. Makikilala ang pagkalinga at patnubay ay hindi sa kanya nawawalay. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't anuman ang kanyang pinagdaraanan, may ligaya sa puso niya. Ano man ang kanyang nakikita, hindi na patatangay sa tukso siya.
Ano man ang naririnig niyang hindi tama, hindi manunuot sa kanyang puso ang pait at sakit, sapagkat ang nananaig ang pag-ibig ng amang sa kanya'y lumilingap. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, bayan ng Israel. Anak ng Ama, lupos ng pag-ibig, lubos ang pag-ibig. Puspos ng liwanag, magkaroon kayong ganap. Na pagnanasang ito'y matanggap at sa inyo'y kakamting ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama ko, ang marapat sa mga anak mo. Matigib nga ng pagnanasa ang naghahanap sa iyo, upang ang bawat pagmimithing ito ang siyang maging daan at susi ng pangunawa nila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Oh, buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba siya? Kung buhay siya, natatakot ka pa ba? May multo ka pa ba sa buhay mo na ikaw rin ang gumagawa nito? Pakawalan na ang multo nang walang guni-guni kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kung may nararamdaman kayo, ang mga hinirang may naramdaman din. Kung may pasakit kayong pinagdaraanan, ang nagligtas sa inyo'y maraming pasakit na nakamtan. Kung may pagkukulang sa inyong buhay, hindi yan kalooban ng Ama. Sapagkat kung kontento't sapat sa puso mo ang kinakamtan mo, magsusumigaw kang pasasalamat sa Kanya. Do'y malulugot siya sa nakikita niya sa iyo, kaya hahanguin Kanya sa dusa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya naman, ang nakikipagtotoo'y natotoo sa puso niya ang gagawin. At napapatotohanan niyang ang kanyang tinawag na Ama at sinamba ay buhay na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa mga banal na aral na nagbibigay buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ngipin nyo man kahit kumpleto, habang kayo'y nagkakagulang, rumurupok, nabubungi kayo. Subalit, kailanman ang may pagkatotoo sa layunin at katapatang hangarin sama, hindi niya bubungalin ang pag-iisip niya para sa ganon patuloy siyang makilala. Sapagkat kayo'y iniibig na totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, lumipas man ang panahon ng alagas ang iyong ngipin, kung amay nakakintal na sa damdamin, hindi mo pa rin mararamdaman ang pait ng buhay. Sapagkat hambing sa hangin na nagdaraan na walang maiiwan sa iyong balat para ikay masugatan. Sapagkat ang Ama mo, siyang nag-aaruga na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ito'y mararamdaman ng taong totoo tapat sa Kanya, habang kinikilala siya, nabubuhay ang pag-asa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo tao. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Oh, may sakit pa ba kayo?
kung may sakit kayo, mitiin ninyong palusugin ang inyong kaluluwa at espiritu yung lumakas. Pati katawan nyong may sakit, lalakas din ito. Buhay ba nga, Ma? Ang tanong nga sa inyong maliwanag, bakit nga ba mga anak nagugupo kayo ng mga sakit nyo? Samantalang pwede kong bawin ang buhay ng tao kahit walang sakit ito. At pwede ko namang panahanin ang buhay nyo kahit may karamdaman kayong tinatawag ng tao. Sapagkat sa akin ang buhay nyo. Sa aking mga kamay, nakasalalay ang buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang pawang katotohanang tinura ng Ama. Anak, sa akin ang buhay. Sa akin ang kaligtasan. Kaya kung batin nyo ang inyong tinatawagan, mararamdaman nyong siya'y nangusap sa inyong harapan. Bagamat tawang bumigkas at dinatal sa isipan, binuka ng labing taglay. Narinig ang tinig, hindi nyo man nasilayan. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Matigib kayo ng pangunawa, wikang ang tinuran, epata, mga buksan kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang Espiritu ng Ama, bata't matanda, lalaki't babae, ay magagamit niya. Sapagkat hindi sa kasarian doon tumitingin at sa gulang, kundi sa tatanggap at makakaunawa. Sumainyong kapayapaan, makikipagtotohanan, at magiging matapat. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat kayo'y mahal na mahal na mahal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kay puti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, no kailanman, sapagkat ang Ama ay buhay na buhay. Oh, mga nag-graduate na. Pagka nagkasakit ka, hambing sa nag-aral, na may graduation, ano? Kaya congratulations! Ano? Mga mahal, nagkasakit ka ba? Mula grade 1 hanggang grade 6, ang bilang? May diploma ka na noon. Kaya ikaw ba'y cum laude? Summa cum laude? Pangilan ka ba?
nung ikay nag-graduate na ng kolehiyo, yambing nyo, kung nag-aaral, nagtitiis, nagbabata, dahil sa pagtitiis, nagbabata, nakamtan din niya ang diploma. Ganyan din ang may sakit. Ganyan din ang naghihirap ang buhay. Ganyan din ang nakikibaka sa buhay. Lahat may pasakit na nakakamit. Lahat may pagbabata. Lahat may paghihintay. Lahat naman ang nagbata, inaabutan ng tagumpay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, magsaya, magsaya. Magsaya, magsaya, magsaya. Araw-araw ay Pasko na. Buhay bang Ama? Tayo na mga anak ng Ama. Isipin nyo, buhay siya. Manalig, manalig, manalig ka. Ika'y di kailanman pababayaan niya. Buhay bang Ama? Nako, mga mahal, kung may sinuko ka, sigurado, nakita yun ng Ama. Kung nagmamataas ka, sigurado, batid niya. Kung nagsinungaling ka, sigurado, hindi nalihim sa Kanya. Kaya bakit dadayain mo siya? Kailangan pa bang manlinlang ka sa Kanya? Ika'y nga'y hindi niya nga anak na naglaho, kundi anak Kanyang hindi pumutok sa buho, kundi anak Kanyang totoo sa lupa. Kaya magtiwala kang ganap sa Ama mong dakila. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nananalig ka bang may Kristo? Alam mo bang pinasan ka ng Kristo? At hindi ka ang nagpapasan sa Kanya. Sa makatwid, huwag mong sabihin ang bigat ng dala ko. Sapagkat walang makapagdadala ng mabigat. Kaya nga ang magaan ang binibigay ng Ama para kay makausad. Pinabibigat mo lang sa iyong isip, sa iyong damdamin. Subalit kung ibibigay mo sa pamatok mo, magaan mong mailalakbay sa sanlibutan. Habang ikay nakikipamayan, nakikibaka sa buhay. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay nga bang Ama? Buhay bang Ama? Makakakain ka ba? Kung may bibig ka man, hindi mo naman maibuka. Hindi. Anong silbi ng alam mo ang mabuti kung di mo hinahayag sa kapwa mo? Buhay bang Ama? Makakatikim ka ba ng masarap na panlasa kung walang lasa ang bibig mo? Paano mong mararamdaman ang pag-ibig ng Amang matamis sa iyo kung may puso kang bato? O mga mahal, katotohanan ng saki tinuturan, magnilay magbulay sa aking tinuran. Makikita mo ba ang kapwa mo kung wala sa harap mo? Naririnig mo ba ang kapwa mo ang sinasabi nito kung malayo sa iyo? Hindi. Kaya wag hatulan ang kahit na sino. Sapagkat tanging Ama, kahit saan kandako, nakikita ka. Kahit saang lupalop ng daigdigan, narinig ang pangungusap mo. Sa makatwid, kung siya ang nilalagakan ninyo ng buhay, sa Kanya nyo ibibigay ang hinaing at daing, hindi kanino man, na nagiging daan pa kung minsan ng laban-laban. Kung kaya ninyong tupdin at gawin na kayo'y nagdaingan, nagpalakasan, mainam. Subalit kung kayo'y nagdaingan, kapwa kayo nakabitaw, mahirap yan. Kaya ang gawin ninyo, kayo'y magdalangitan at makikita ninyo amang nyong buhay na sa inyo'y malulugod habang kayo'y minamasdan. O mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran, sapagkat kayo'y aking mga minamahal. Mapapalad ang patuloy na naglilingap sa kapwa, nagmamahal o maaruga
Damdamin ay lubos at puspos ang pagmamahal. Sa pagsusumakit at pagsusumikap na makatupad, makatalima, Ama ang kaakibat at di mahihirapan sa pagtupad. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila po niya, no? Totoo po bang ang Diyos ay buhay? Welcome po, Kapitan Caps. Buhay nga po ba ang Diyos? Maayos po ba ang kalawitan? Sa pangangasiwa ni Kapitan. Congratulations po. Buhay nga po ba ang Diyos? Nawa, lahat ng mga Caps na Kapitan magandang pangangasiwa sa kanilang barangay. Para naman di mapulaan ng Divine Mercy. Buhay ba ang Diyos? Naku, eka! Caps pa. Kaya ng Divine Mercy. Palpak naman pala. Naku po! Dinamay na naman si Divine. Caps pala, eka. Caps pa, eka. Pinag-caps. Doble pa. Ano? O mga konsihal na Caps ng bawat barangay. Konsehal pa yan kang Caps pa yan ng Divine Mercy. Patawarin mo sila. Buhay ba nga ba, ang mahal? Ganyan ang tao. Ang sinisilip yung maipipintas, maibibintang, mayahatol. Subalit yung mabuting ginagawa, hindi nasisilayan. Dinaig pa ang Ama. Ang Ama naman, kaya hindi ka na pinupuri sa mabuti mong ginawa, ang mali mo ang tinutuwid niya upang lalo ka pang bumuti. Ang tao naman wala nang ginawa kundi humusga. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya ang taong mapanghusga, babalandra sa kanya. Buhay ba nga ma? Tama ba ga? Ang taong mapanghusga ng kapwa niya, babalandra sa kanya. Sapagkat batid ng Ama ang totoong anak diya. Pakatandaan nyo lamang kung anong tinanim siyang bunga, kung anong ginawa siyang ganti. Kaya upang mabuti lahat ang kamtin mo, magtanim ka ng matamis sa kapwa mo. Gagantihan ka ng iba yung tamis ng Ama mo. Magpunla ka ng mabuti sa kapwa mo. Mag-aani ka ng kabutihan mula sa kaninong Ama mo. Tanging iisa na may buhay na kaloob sa inyo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, ang wika nga, pwede bang mamunga naman ang ubas ang puno ng aroma? Kahit kailan ay hindi, sapagkat ang aroma ay matinik at ang ubas ay makatas. Kaya kung nagtatanim kayo ng napakatamis sa buhay ng kapwa nyo, wala kayong aanihing tinik sa puso nyo. Buhay ba nga ma? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano baga naman kung ginawad sa'yo'y masama? Kung mabuti ka namang nilalang, mapapabuti mo yan sa damdamin mo, sapagkat di mo pakikinggan ng isang masamang tao. Ilalagak mo siya sa Ama, bahala siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung magkagayon, sino pang magiging masama? Kung lahat ay gayon ang gagawin sa lupa, kaya lahat ay magkakaisa at magkakasundo. Ang liwanag ang mangingibabaw, hindi ang dilim. Kaya sasalay ng Ama at ang nasa Kanya, tuwirang lalasapin ang ginawa ng Kristo na pinaghandaan ang silid na mainam. Pagpalain kayo, mga mahal ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ba't kaya wala naman akong diabetes, nagka-diabetes ako? Kung lagi ka ba namang nakamaktol,
nag-isip ng masama, nagalit ng walang dahilan, sumama ang loob na hindi naman ginawa ng kapwa, aba, talagang lahat sa iyo tataas. Tataas ang dugo mo, kolesterol mo, diabetes mo, triglyceride mo, pati utak mo, kumikislot-kislot sa baradong ugat mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, gusto nyo bang mapreskuhan? At laging para kayong nasa Baguio. Malamig ang ulo ang kailangan nyo. Buhay ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, walang makapagtatagumpay sa larangan ng kabanalan sa taong bugnutin at mailitin ang ulo. Subalit, kapag ang espiritu ng katotohanan ang nasa tao, ang kabugnutan mo at kainitan ng ulo mo ay papalitan ng katimpian at kababaan. Sumainyo ang kapayapaan. Nais nyo bang magbago? Magpakatotoo tao. Sumainyo ang pagpapala ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? O, tingnan nyo nga po, yung mga kasamahan ng Kristo, hindi alam ang magaganap sa Kanya. Nung sinabi, hindi pa rin mapaniwalaan, kasama na niya. Sapagkat hindi pa nga nila nakikita yung magaganap. Sapagkat ang tao, kaya lang naniniwala pag may nakita na ang mata niya. Kung minsan naman may makita na, naglalaban pa sa isip niya. Totoo kaya yon? Sa totoo kaya yon? O sa demonyo pa? Yan pa ang paratang ng marami, sapagkat demonyo ang isip niya. Subalit kung mabuti isip niya, aba, madaling maniwala siya sa maganda at mabuti, sapagkat mabuti siyang tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal! Maraming ang manloloko at manlilinlang na tao, subalit, mababatid mo rin kung marunong kang sumuri at mararamdaman mo rin kung ang Espiritu ng Ama ang nagahari. Kaya, tagamasid ka lang, hindi ka tagapagsalita, ang bibig mo'y maraming ginagawa. Paratang dini, husga doon, hatol diyan, bintang doon. Aba, hindi na yan sa Ama. Sino ka kaya niyan? Tao, demonyo ka. Buhay bang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto nyo bang matawag kayong lahi ni Beelzebul? Walang may gusto nun. Kaya, tingnan nyo nga katabi nyo. Inna ba kayo? Saan kayo in? Sa kapatiran daw. Hindi kayo naka-out. Naka-in na ba kayo? Kay Kristo? Buhay ba Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina o tao, kumilala ka sa Diyos Ama at Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo, taglay ng buhay sa mundo ng mga totoo na kumilala sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang kumikilala sa salita ng anak, na kilala ang gawa ng Ama. Ang nakakilala sa gawa ng Ama at pinagsamang salita ng anak, natanggap ang Espiritu ng Ama at Anak. Sa inyong lahat, sumainyo ang Espiritu Santo, manahan sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang tumanggap ay nagliwanag, ang pusong bato, lumambot na totoo. Kaya po, kunching, paano bang bato yun? Ewan ko kung anong uring bato. Wag lang kayong lulunok ng bato ng hiwaga. Baka
mahirapan kayong mamatay sa inyong taglay na hiwagang masama. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba nga, mga mahal? May tanong po ba kayo? Kumusta ka na, Pogi? Anong pangalan mo? Ha? Lester. Uy, Lester. Lester 2. Kay buti po ng Diyos. Maliwanag pong pinakikita. Noong unang panahon, pag lumusong ka sa bukid, makita mo malinaw yung mga suso gumagapang. Pag kinuha mo, ulam. Walang namamatay sa sakit ng tiyan. Walang namamatay sa sakit sa bato. Sa batugan, meron. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kasi namatay sa gutom. Ang kapwa niya masipag, tanim ng tanim siya, nakatungak-ngak. Mga mahal, totoo po yan. Noong unang panahon, pag lulusong ka sa bukid, hindi na magdadalang tubig, umiinom lang sa sangka. Pinakikita po, Apo Conching, nabuhay ka ba noong unang panahon? Ang Diyos buhay noon, ngayon at kailanman. Magmumumog pa. Ngayon, pag uminom ka sa sangka, hindi ka na makakaahon doon. Patay ka. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sa mutsari ng naroon, may dumi ng hayop, may dumi ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, pagkalagok mo, bumula bibig mo sa hirap ng pinasok na mikrobyo. Buhay ba ang Ama? Ang mahal! Kaya kung pagninilayan ng tao, ang sabi nila mahirap daw ang buhay. Mula doon sa dulo ng baliwag, magpunta ka ng dulo ng Candaba. Pag may nakita ka pang barong-barong ilan ang bilang. Nang unang panahon, pag maganda bahay mo, nasasabi kang mayroon. Ngayon, kahit sabi mo'y mahirap ka, bato na bahay mo. Kaya ang mga tao ngayon, bato-bato na ang puso. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yun? Noong unang panahon, magkakapitbahay, magkakasundo, walang inggitan. Isang barangay, nagkakaisa, nagkakatawanan. Ngayon, pag nakitang nakabili ng sasakyan, pag nakitang nagpapabago ng bahay, pag nakitang magandang damit, oh, tao, sabi ng Ama, napapa-oh ako sa inyo. Maganda ba puso niyo nito? Parang hindi ko nakita yung totoo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo'y magising, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, madama ng lubusan. Ama ay bakay magpakailanman, hindi mamamatay, hindi mapaparang, ika'y anak niya na minamahal. Hindi ka kailanman iniiwan, ikaw ang umiiwan, ikaw ang lumilisan, ikaw ang sakay
humihiwalay. Buhay ba ang Ama? Abay, tinatawagan ko po siya araw-araw. Hindi totoo sinasabi mo na yan, Apo Kunching. Eh, kaya ka lang naman tumatawag, may hinihiling ka. Kapag wala kang hihilingin, pag masaya ka, di mo na siya maalala. Ang tunay na kumikilala sa kanya, may hihilingin at wala, tatawagin pa rin siya. Nasa puso pa rin siya. At habang pinagpapala ka, lalong bumubuti ka. Hindi sumasama ka, mataas ka sa kapwa mo. Kaya sabi ng Ama, bagsak kaya kita. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mabubuti ang damdamin at mabababang kalooban. Patuloy na Amang magbibigay katuparan. Buhay ba ang Ama? Meron naman, wala pa'y matarik na. Naghihirap na'y mataas pa. Ayaw magpakababa. Laging gusto'y siya ang unawain ng unawain. Aba, masamang masakin, masamang makasarili, masamang walang pangunawa. Hindi ka makararating sa paro-roonan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan! Magdamdam kahit maaga ka. Kaya lang ayaw pa nilang pagbanyusin. Di ba ikaw yon? Batid ko, kahit di tayo nagkita, sabi ni Apo Kunching. Kasi sadyang may mga sinasabi pa ni Apo Kunching dong dapat magbanyos. O hindi yung darating lang dito tapos mababanyos po ako. Eh marunong ka pala. Alam mo pala babanyusan ka. Sana gamutin mo lang sarili mo. Hindi, biro lang. Masasaktan na. Pag nasaktan ka, ikaw mahihirapan. Pag nagdamdam ka, ikaw put ang hininga. Buhay ba ang Ama? Taas mo nga. Pagkariyan kayo. Malubos ang totoo. Mapalad siya. Patuloy kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Mayroon namang mga pasyente sasabihin, pwede po bang magpabanyos? Pwede. Meron namang sasabihan, magpabanyos ka. Eh, ilang araw po. Ang tao nga naman, iba't iba ang tono. Iba't iba isip. Iba't iba gusto. Kaya kung ang Diyos ninyo hindi maunawain, ang daming bibigkisin, tatapon na agad sa pugon at susunugin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabuti na lamang tunay na Diyos ng kabutihan. Kaya lahat ay napagpapakumbabaan. Anak ka ba nito na tinatawag mong mababang Ama mo? Tularan mo kababaan niya nang di ka tao mapanghusga sa kapwa mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay. Sarap mabuhay. Ano? Buhay nga po ba ang Diyos? Bahagi ng buhay ang mga pinagdaraanan. Ano po? At yung bahagi ng buhay na yan, hindi mo masasabing laging nakatawa. Lagi namang malungkot. Sadyang ang buhay ng tao ay dumadaan sa hapis, tuwa, luwalhati.
At kapag nakamtan mo yung luwalhati, yung pinagdaanan mong hapis, hindi mo na mararamdaman. Sapagkat hindi naman nakakintal yan sa balat mo at nakatatak, nakasulat. Kaya lamang hindi mo malimot-limutan kung itatanim mo pa sa isip mo. Kaya pati puso mo'y nahihirapan kung masama ang pinagdaanan mo. Ang gawin mo, kalimutang lahat ito at harapin mo ang pangkasalukuyan at magbago ka kay Kristo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong baga? Wala ngang mga tanong dahil takot kayong magtanong. Didighay na lang po ako. Kung walang tanong, masaya ba kayo? Mga minamahal ko sa iba't ibang bansa, tuwirang mapapalad kayong lahat na malayo man sa dakong ito. Subalit sa tuwin ay malapit kayo sa pagnanasang marinig nyo ang mga mensahe ng banal na aral na Ama ang pinagmulan. Sapagkat hindi sasambiting tao, kayo rin ang magnilay at makapagninilay kayo kung tao nga pinagmulan. Kaya sa inyong dalawa, mahal na kapatid na LP, mahal na kapatid na Agnes, sa inyo mga mahal ko, kapatid na Au at Dante, anak na Raquel, at sa inyong lahat diyan, paunawa at pasensya, iyon lang ang inunang mga katagang salitang pangalan, baka sa susunod kayo naman. At ang iba hindi kilala ni Apo Kunching ang mga pangalan, kaya mapapalad kayong siya'y di man niya kilala kayo, subalit ang nakakakilala sa inyo ang hinahanap ninyo. Kaya't kung paano nakikilala ninyo ang inyong tinatawagan, lalo niyong ilapit ang inyong puso, lalo niyang bibigkisin kayo sa tunay niyang pagmamahal. At lalo kayong makakadama ng pag-ibig na walang hanggan, kaya't magsisiglab mag-aalab ang pagnanasang kayo'y tumawag ng tumawag sa kanyang pangalan. Una, Sama, Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kamti ninyong lahat, mga mahal ko, sa iba't ibang parte ng Pilipinas na nagnanasang makarinig din kayo. Sapagkat pawang katotohanan, hindi tao ang aaliw sa inyo, hindi tao magpapagaling sa inyo, hindi tao magbibigay ng kasaganaan na hinihingi nyo, hindi tao magtatala sa puso nyo ng mabutit kaisipan, kundi ang tinatawagan nyo. Kaya't sa pamamagitan ng pagtawag nyong matapat na mula sa puso nyo, magalak kayong lahat, kayo'y magtagumpay, mga anak ng Ama. Pagpalain kayong labas. Lubos kayong magtiwala sa Amang nakikita ng mata, mahiwaga niyong kakamtin ang sa kanya'y pagpapala. Sumayin ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. May tanong po ba? Aba, wala na namang bendisyon. Nararamdaman ko po kasi lagi gustong magmadali ng mga bay, kawawa naman ako pag pinasolo sa akin. Hindi po. Hindi po. Sinasanay lang po kayo ng Panginoon na huwag kayong mahihirati dun sa gusto nyo'y bendisyon lang. Sapagkat ang kailangan po ninyong matanggap yung kanyang espiritu na papasok sa inyong buong bahagi ng katawan at siyang magpapalakas, magpapasigla, magpapagaling ng kaluluwa at katawan. Opo, sulong paminsan-minsan kahit na araw-araw. Kaya lang habang binibindisyonan kay namnamin mo, hindi yung binibindisyonan kay tanong ka ng tanong. Kasalukuyang binibendisyonan, Apo Kunching, pwede ko po bang pabendisyonan? Hindi pa nga siya tapos. Nawawala tuloy. Kaya nagbibilang Apo Kunching, ano ba yung pabendisyon mo na yan? May mapapala ka ba doon kung wala nang alam si Apo Kunching? Kaya mga mahal, pag-aralan po ninyo ang pagkilos ng Panginoon.
Huwag naman kayong tingin ng tingin tao ng tao. Wala nang bibigay si Apo Kunching sa inyo. Inaamin ko po sa inyong lahat, kung ako lang bilang tao, hindi ako maglilingkod sa inyo.